Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating banal na misa ngayon ay formal nating tinatanggap at wine-welcome ang imahen ng mahal na Birhen, Our Lady of Piat. Siya po ay nagmula sa Cagayan at nandito siya para dumalaw at makasama tayo sa ating pagsasagawa ng nobenaryo para sa kanyang karangalan simula mamayang gabi at ganoon din para makasama natin sa ating First Saturday Dawn Procession. Kaya sana po ay makiisa tayo sa mga gawain na ito sapagkat alam naman nating lahat na kapag ang mahal na ina ang pag-uusapan, kapag ang mahal na ina ang naririyan, talagang ipararamdam niya na siya'y naririyan, naririto, kasama natin, at dahil kasama natin siya, ang kasunod, biyaya at pagpapala. Kanina bago magsimula ang misa, nag-uusap-usap yung mga magsaserve doon sa sacristy. Bago pa ako dumating, nag-uusap-usap na sila. Hindi naman chismis, usap lang talaga. At pwede nating sabihin na yung kanila pinag-uusapan ay faith experience. So bakit faith experience? Sapagkat sila ay nagtatanungan, saan galing yung napakabango amoy rosas? Na dito daw sa buong sacristy hanggang sa likod ng main retablo na aamoy nila. Pati yung ating sacristan mayor, tinanong ko, totoo ba? Opo, Father, naamoy ko po. At sabi nung isa, di ba yung amoy rosas na yon ay malinaw na presensya ng ating inang si Maria? Siya ay nandirito kasama natin, makikiisa at makikisabay sa ating pagsisikap na makapagnilay, makapagdasal upang sa ganong paraan makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon. At napakaganda sa ating pagninilay ngayong umaga na balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Karanasan ni Pablo at ng kanyang isa pang kasama. Sila ay umalis doon sa lugar kung saan sila dapat magsagawa ng misyon. Sapagkat ayaw silang pakinggan, ayaw silang tanggapin. Dumating pa nga sa punto na pinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang mga paa. Itong kasabihan na ito para sa mga Hudyo ay isang napakatinding kasabihan. Kapag ang isang misyonero o ang isang naglilingkod sa Diyos ay nagpunta sa isang lugar at hindi sa tinanggap doon at pinagpag nitong alagad na ito ang alikabok sa kanyang mga paa, iyon ay isang napakatinding babala sa mga naninirahan doon. Hindi ninyo ako tinanggap. Alam niyo ba na sa hindi ninyo pagtanggap sa akin, ang hindi ninyo tinatanggap ay ang nagsugo sa akin, si Jesus na Panginoon at Diyos. At dahil nga sa hindi pagtanggap kay Pablo at sa kanyang kasama sa lugar na yon, umalis sila doon at nagpunta sa Corinto. Ang Corinto, sinasabi, isang lugar kung saan ang nandoroon ay halos mga hentil. Hindi sila mga Hudyo. Pero dito sa lugar na ito, bagamat hentil, bagamat hindi lubos na naniniwala sa Diyos, meron ding mga ilan sa kanila na tumanggap na kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Diyos. At merong dalawang tao na nandirito sa Corinto
na noon hindi naniniwala kay Jesus, pero sa biyaya ng Diyos, tinanggap na nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at Diyos. At nakasama sila ni Pablo sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Papaano natin ito magandang unawain? Merong mga pagkakataon na may mga tao na sadyang hindi tayo gusto. Hindi tayo tanggap na para bang gagawa at gagawa ng paraan para tayo ay maetsa puwera. Pero magpapadala at magpapadala ang Diyos ng mga tao na makakasama natin, tutulong sa atin, makikiisa sa atin sa Kanyang gawaing pagpapahayag ng mabuting balita. Nangyari kay Pablo. Tinanggihan siya, ayaw siyang tanggapin doon sa lugar na kanyang unang pinuntahan. Ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang mga paa sa lugar na yon bilang babala. At doon sa lugar na kanyang pinuntahan na halos hindi naniniwala kay Jesus, sa kanyang pagpapahayag, nagpadala ang Diyos ng makakasama niya sa kanyang gawain at misyon. Kaya kung may mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng mga pagtanggi o paglayo o pagtalikod o hindi pagtanggap, huwag tayong panghinaan ng loob. Alam ng Diyos ang lahat. Kung ang gagawin natin ay para sa Kanyang lalong ikaluluwalhati, magpapadala siya at magpapadala ng makakasama, makakatuwang at makikiisa sa atin sa gawaing pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Ngayong araw na ito, ang ipinadala ng Diyos ay hindi ordinaryong alagad. Ang Kanyang ipinadala sa atin ay ang Kanyang mismong ina, ang mahal na Birheng Maria, Our Lady of Piat. At katulad ng una kong nasabi, hindi pa man nagsisimula ang welcome mass, nagparamdam na siya, nandito ako. At bakit siya nandito? Sapagkat isinugo at ipinadala siya ng Ama. Kausap ko kahapon yung assistant parish priest doon sa Basilica, Minor Basilica of Our Lady of Piat, at sinasabi niya, alam mo Father, huling hiram na yan sa mahal na Birhen ng Piat. Kasi tradisyon namin dito sa Minor Basilica na kapag malapit na ang kanyang piyesta, July 2 ang piyesta niya. Kapag malapit na ang kanyang piyesta, hindi na namin ipinapahiram ang mga pilgrim images. Kaya huling pagbisita na niya ito sa labas ng Minor Basilica sa Cagayan. Sabi ko, napaka-providential naman. Kasi sa totoo lang, kung titignan natin yung schedule ng mga pagbisita every first Saturday ng mga Marian images, lalo na ng mga canonically crowned images, si Mahal na Birhen ng Piat, hindi pa siya dapat ngayong June. Pero nagkaroon ng adjustment sa schedule at biglang siya ang napasok sa schedule ngayong June. At may mga communications na ginagawang ating mga kasama sa Minor Basilica ng Our Lady of Piat para siya ay hiramin ngayong buwan na ito ng June. Pero parang hindi yata nare-receive. Walang reply.
Walang sagot. Naalala ko doon sa dating parokya sa Greenwoods, San Andres Apostol Parish, nahiram namin yung imahe ng Our Lady of Piat. Yung isang taga doon, may kapatid na pari doon sa Cagayan. At minessage ko, sabi ko, baka nung pwedeng patulong, meron kaming communication pero walang reply. Baka pwedeng magpatulong na mahiram ang mahal na ina ng Piat dito sa aming dambana. In short, nagkaroon ng communication, nag-follow up, eto na siya ngayon. Kapag ginusto ng Diyos, mangyayari. Kapag ginusto ng mahal na ina, mangyayari. Bakit siya nandito ngayon? Siya lang ang nakakaalam. Gusto kong angkinin na nandito siya kasama natin dahil meron siyang misyon. Kung papaanong si Pablo sa unang pagbasa ay sinamahan ng 2 lingkod sa kanyang pagmimisyon, naniniwala ako mayroong dahilan kung bakit ang mahal na Birhen ng Piat ang kasama natin ngayon sa loob ng halos 10 araw. Kaya mamayang gabi, simula ng Novena Masses para sa kanya at sa first Saturday of June, 5 a.m., kasama ng ating mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, ipoprosesyon natin ang mahal na Birhen ng Piat at kasama rin ang 50 images of Our Lady of Fatima. Mahal na Birhen ng Piat, ipanalangin mo kami. Amen.